So, hello everyone again, this is Ricky and allow me to share this IMS application again. So, tapos na ang system na ito, go-work na. Then, lalo na itong cycle count schedule. Ito yung honestly, ito yung isa sa pinakamahirap na gawin, ang cycle count schedule. So, instead na magmamanual ka pa, ang system lang siyang bahalang magbigay sa iyo ng report kung ano yung mga items na dapat mo ipapa-cycle count. So, ito yon. So, now bago ko i-share ito sa inyo, gagawa muna tayo ng code settings or ng panibagong category para at least maunawaan nyo or makita nyo kung paano ba itong system na ito nag-work. So, tara, punta tayo sa code settings na ito. So, din punta tayo sa category, gawa tayo ng code, halimbawa, Blue Marlin. Ito, click save. Then, gawa tayo ulit ng iba. Ito yung magandang pangalan. Ito na lang, Butiti. Click save. So, mayroon na tayong Blue Marlin at saka Butiti. Ito yung bagong category na ginawa natin. So, ang next na gawin natin ay magmo-modify tayo ng mga records dito or ng ibang mga records dito na ilagyan natin ng Blue Marlin at Butiti. So, for example, itong shark nito, itong dalawang shark nito, gawin kong Blue Marlin. Edit din, click save. Ito na siya. At saka itong isa, gawin kong Blue Marlin. Edit and save. So, ito na siya. Kita nyo? Then, halimbawa, itong makiri at saka grouper, gawin kong Butiti ito. So, ito siya. So, ito na siya. So, itong grouper na ito, gawin kong Butiti. So, click save. So, ito na. Nakagawa na tayo ng dalawang Blue Marlin at saka dalawang Butiti, right? So, next na gawin natin, punta tayo sa cycle count. So, ito yung record na prior na ginawa ko. Ito yung header niya. So, pag nag-F7 tayo, lalabas na itong mga list of categories dito sa kabilang area dito. So, nakita nyo, mayroon Blue Marlin at saka Butiti. So, pag ang gawin natin ay i-click natin itong computation schedule para magkakaroon siya ng computation. Magkakaroon siya ng mga records or data info sa bawat category na ito. So, tapos na. Ganyan lang kadali. Then pagkatapos, i-check lang natin itong mga checkbox na ito para at least ready na tayo to submit for cycle count schedule. So, ang gagawin ng system ay hahanapin niya yung mga records na yon based on selected categories na ginawa natin dito sa taas. So, pag nasubmit ako nito, ang gagawin niya ay hahanapin niya yung mga records na yon. Then, kung ano yung naka-assign, kung ilan yung dapat i-count niya, ang system na siyang bahala based on the computation schedule na ginawa ko. Kasi mayroon tayong 26 days sa isang buwan. So, kasi walang Saturday at Sunday. So, ito yung ginawa kong default computation niya. So, ito na yung list of items na na-submit natin para sa cycle count. Nakita nyo? No, kung sakaling gusto mong punan or gusto kang mag-add. So, kung na-notice nyo, kapag nag-add ako, walang duplication na mangyayari nito. Kasi ang system, hinahanap niya kung ano na ba yung mga items na nabilang na niya. Pag nabilang niya, i-disregard niya na. Hindi niya na kukunin yung ibang record. Yung record na yun para ilagay dito, magduduplicate na siya. So, ang gagawin niya, i-ignore niya. So, pag nagka-submit ako uli, mag-a-add siya ng panibagong records dito sa baba. So, based kung ano ba yung natirang mga items o records na dapat ipasok niya dito sa may transaction na ito. So, hanggang matapos mo ang cycle count schedule mo para sa mga items or product na gusto mong bilangin. So, antayin lang natin, mag-a-add siya ng panibagong record at walang duplication na nangyayari. Nakita nyo? Walang duplication na nangyayari. So, kahit na gagawa ka pa dito ng panibagong
transaction. Let's example itong ikapangalawa. So pag nag-F7 ako, then i-click ko itong lahat ng mga categories na ito. Then pag nag-submit ako, walang duplication na mangyayari doon sa una kong ginawa na transaction kanina. So kung ano lang yung hindi pa niya nabilang, yun lang ang ilalagay niya dito sa transaction schedule na ito. So ganyan ka-efficient and effective ang cycle count schedule na ito na ginawa ko. At least manual operation dahil siya na mismo ang hugot ng data mula sa sa master file na kukuhunan niya. So ito na yon. Ito na yung 27, 28, 29. Wala kang makikitang duplication dito. Kahit hanapin mo pa dito yung 27 dito sa kabilang record na ginawa natin una, wala kang makikitang 27 dito. Nakita niya? Compare dito sa kabila, sa pangalawa, na mayroon kang makikitang 27 dito. So ito yan. So ganyan lang siya kadali. Then pagkatapos, generate ka lang ng report. Generate lang ka ng report either by schedule with quantity or by cycle count schedule. Then tapos na. Yun na yung report na ibibigay mo doon sa mga empleyado na magkakandak or ng mga kasamahan mo na magkakandak ng cycle count. So in just simplest way na process, ginawa ko ito para mapabilis at mapadali yung pagkandak ng cycle count. Hindi nakagawa ng maraming computation, maraming formulas, maraming dapat ano pang gawin mo para ma-identify mo kung ang item na ito nabilang na ba o hindi pa. Ang system na ang siyang bahalang magbigay at mag-identify kung ano yung kung ano yung nabilang at hindi pa nabilang. So all you need is click the submit cycle count button. This one. At siya nang bahala magbigay ng information sa'yo. So ganyan lang kadali itong cycle count schedule. So for example, natapos na itong quarter na ito, gagawa ka na ng panibagong quarter, third quarter, fourth quarter. So ang gagawin mo lang, i-clear mo itong table na ito prior ka mag-proceed ng second quarter dito. So halimbawa, i-clear ko ito, mawawala na lahat ang mga ito. Itong data na ito. So pag nag-clear ako, kahit balikan mo pa itong ibang mga records ito, wala ka nang makikita. Wala ka nang makikita ang mga records dyan. So isa pa ito sa hindi ko pala natapos. Nakalimutan ko itong dapat kahit ito ay mawawala na din dapat. So I hope may natutunan kayo sa pinakita ko sa inyo at kung paano i-simplify itong cycle count schedule na ito. So thank you everyone and have a nice day.